broadcast is offered by Achievers Fuel and Service Center Corporation, the Pranic Healing Foundation of the Philippines, and Lakwe Drug Incorporated. Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga kapatid. Narito po tayo upang ipagdiwang ang banal na Eukaristiya, ang ika-19 na linggo sa karaniwang panahon, na may temang pananampalataya natin ang ating lakas. Malugod na inihahatid ng Mission Communications Foundation Incorporated ng Society of the Divine Word, SBD, ang banal na misang ito sa parokya ng Santo Niño, Kalumpit, Bulacan. Ang mamumuno sa ating pagdiriwang ay ating Kura Paroko na si Reverendo Padre Vic Robles. Ang mga awit sa ating misa ay ang grupo ng Lumos Choir ng Soldier of Christ. At bilang isang pamilyang nagtitipon sa Panginoon, magsitayo po ang lahat para sa panimula ng ating banal na misa.
Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo ay sumayo nawang lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang maging marapat tayo sa pagtitiwang ng banal na misteryo. Sabay-sabay, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubhang nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng mga pangyarihan Diyos, patawarin sa ating mga nagawang mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawan mo kami. Panginoon, kaawan mo kami. Kristo, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y
liputan. Tanggapin mo ang aming kaibigan. Tanggapin mo ang aming kaibigan. Ikaw na narunod sa Manalangin tayo, Ama naming makapangyarihan, lakas loob ka naming tinatawagan. Pangalan mo, Ama naming banal, ay kalooban namin ay pabanalin ng lubos ang iyong Espiritu sa aming kumukupo upang ang lupang ipinangako kami ay makapasok sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magkasawalang hanggan. Amen. Sa unang pagbasa, ang salaysay ng Exodo ay isang napakahalagang karanasan sa kasaysayan ng bayang Israel. Ang kanilang tapat na pananalig sa tulong ng Panginoon ay siya nilang dakilang pag-asa noon. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng karunungan. Ang mangyayari sa gabing yaon ay ipinagpauna mong sabihin sa aming mga ninuno upang magalak sila sa kaganapan ng iyong mga pangako sa kanila. Alam ng iyong bayan na ililigtas mo ang mga matuwid at parurusahan ang kanilang mga kaaway. Ang paraang ginamit mo sa pagpaparusa sa aming mga kaaway ay siya mo ring ginamit na pantawag sa amin upang kami bahaginan mo ng iyong kaluwalhatian. Ang mga tapat na anak ng mabuting bayang ito'y lihim na naghahandog. Nagkaisa silang sumunod sa mga utos ng Diyos at magsama sa hirap at ginhawa. Noon pa'y inaawit na nila ang matatandang awit na ito ng papuri. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos.
ng matuwid dapat na magsaya dahil sa ginawa ng Diyos sa kanila. Kayong masunuri, magpuri sa Kanya. Mapalad ang bansang ang poon ng Diyos. Mapalad ang bayang Kanyang ibinukod. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa Kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila ay mamatay, kahit magtagutom sila'y binubuhay. Ang ating pag-asa'y nasa Panginoon. Siya ang sanggalang natin at katulong. Ipagkaloob mo na aming makamit, o poon, ang iyong wagas na pag-ibig. Yamang ang pag-asa'y sa'yo'y nasa salig. Sa ikalawang pagbasa, gaya ng paalaala ng may akda ng liham sa mga Hebreo, pananalig sa Diyos ang tampok na katangian ng mga dakilang tao noong araw. Patuloy na inspirasyon natin hanggang ngayon ang kanilang matibay at matatag na pananalig. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ng mga Hebreo. Mga kapatid, tayo'y may pananalig kung nagtitiwala tayong mangyayari ang mga inaasahan natin at naniniwala sa mga bagay na di natin nakikita. At kinalugdan ng Diyos ang mga tao noong una dahil sa kanilang pananalig sa Kanya. Dahil sa pananalig sa Diyos, tumalima si Abraham nang siya'y papuntahin ng Diyos sa lupang ipinangako sa Kanya. At humayo siya, bagamat hindi niya alam kung saan paroroon. Dahil din sa kanyang pananalig, siya ay naninirahan bilang dayuhan sa lupang ipinangako sa kanya ng Diyos. Tumira siya sa mga tolda, kasama nina Isaac at Jacob, na kapwa tumanggap ng gayon ding pangako mula sa Diyos. Habang hinihintay niyang maitatag ang lungsod, na ang nagplano at nagtayo ay ang Diyos. Dahil din sa pananalig sa Diyos, si Sarah, bagamat matanda na, ay inaloob ng Diyos na magkaanak, sapagkat nananalig siya na tapat ang nangako. Kaya't sa taong maituturing na halos patay na, ay nagmula ang isang lahi na naging kasindami ng bituin sa langit at nagbuhangin sa dalampasigan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa mabuting balita, ang paghihintay ng buong pananalig sa pagbabalik ng Panginoon ay siyang dapat na maging katangian ng mga buhay ng kanyang mga alagad. Tunay na pag-ibig at pananalig ay laging handa sa pagtanggap sa mahal na Panginoon anumang oras. Magsitayo ang lahat.
tayo ay laging magtanod sapagkat di natin halos ang pagbabalik ni Jesus. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag kayong matakot, munting kawan, sapagkat inalulugod ng inyong Ama na ibigay sa inyo ang kaharian. Pinagbili ninyo ang iyong mga ari-arian at ipamigay kayo sa mga dukha. Gumawa kayo ng mga lukutang hindi naluluma at pag-ipon ng kayamanan sa langit na hindi magkukulang. Sapagkat doon ay walang makakalapit at magnanakaw at walang makakapagsalang sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, naroon din naman ang iyong puso. Maging handa kayo at sindihan ang inyong mga ilawan. Tumulad kayo sa mga taong naghihintay sa pag-uwi ng kanilang Panginoon mula sa kasalan, para pagdating niya ay babuksan agad ang pinto. Mapalad ang mga alipin na abutang nagbabantay pagdating ng kanilang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, maghahanda siya at padudulugin sila sa hapag at maglilingkod sa kanila. Mapalad sila kung marat na silang handa, dumating man siya ng hating gabi o madaling araw siya dumating. Tandaan niyo ito, kung alam lamang ng puno ng sambayan kung anong oras darating ang magnanakaw, hindi niya pababayaan pasukin ang kanyang bahay. Kayo may dapat humanda sapagkat darating anak ng tao sa oras na hindi niyo inaasahan. Tinanong ni Pedro, Panginoon, sinasabi po ba ninyo ang talingag ito para sa amin o para sa lahat? Tumagot ang Panginoon, sino nga ang tapat na matalinong alipin? Hindi ba siya ang pamamalain ng kanyang Panginoon sa sambayanan nito upang magbigay ng sa ibang mga alipin ng kanilang pagkain sa kaparapatang panahon? Mapalad ang aliping iyon kapag dinatan siyang gumagawa ng gayong pagbabalik ng kanyang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, pamamahalain siya ng kanyang Panginoon sa lahat ng ari-arian nito. Ngunit kung sabihin sa sarili ng aliping iyon, matatagalan pa bago magbalik ang aking Panginoon. At simulan niyang bugbugin ang ibang aliping, lalaki at babae, at kumain at uminom at maglasing. Darating ang alipin, ang Panginoon ng aliping yaon, sa araw na hindi niya inaasahan, at sa oras na hindi niya alam. Kung higpit na parurusahan siya ng Panginoon, at isasama sa mga di tapat. Ang mga aliping nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, ngunit hindi naghanda ni sumunod sa kalooban nito, ay tatanggap na mabigat na parusa. Ngunit ang aliping hindi nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon,
at gumawa ng mga bagay na nararapat niyang pagdusahan, ay tatanggap na magaang parusa. Ang binigyan ng maraming bagay ay hahanapan ng maraming bagay. Ang pinagkatiwalaan ng maraming bagay ay pananagutin sa mas maraming bagay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. God is good all the time. At binabati ko po yung mga sumusubaybay sa pamagitan ng ating TV Mass, Family TV Mass. Sabihin nga natin sila, kumusta na kayo? Ayan. Ayan, kumusta na? Pero batiin nga ninyo yung mga katabi nyo, kumusta ka na? Nabaha ka ba? Dito po sa bayan ng Kalupit, katatapos lang ng baha. Talagang nakakagulat. Ano? Pero sa gitna po dito, narito tayo at tayo ipapasalamat sa Diyos. Ang biglang sumagi sa akin na tanong nakaranas na ba kayo ng dilim? Ayan, matinding dilim sa buhay. Father, ano yung matinding dilim sa buhay? Ayan. Halimbawa, biglang namatayan ka. Diba? Yung pinakamamahal mong magulang, biglang namatay. O kaya naman, yung dilim na dumaan sa iyo ay isa sa kasambahay mo ay na-aksidente. Ayan. O kaya naman, nawalan ka ng trabaho. Ayan. O kaya naman, ay sabihin natin, ikaw ay biglang nag-retired na, hindi mo na alam kung sino ang mag-aalaga sa iyo. Ayan. Dilim. Ayan. Pero sa gitna ng dilim, lumilitaw ang liwanag. Sabihin natin, sa gitna ng dilim, lumilitaw ang liwanag. At yan ang makikita natin dito sa mga pagbasa natin. Ayan. Sa unang pagbasa, nakita natin na nakita ng bayan ng Israel na sila ay piniling bayan. Ayan. Sila po yung bayan, kaya maganda yung salmo natin, no? Kanina, sabi natin sa salmo natin, maganda yung salmo natin. No? Ang mapalad, ang bansang hinirang ng Diyos, pinukot ng Diyos. Ayan. So itong bansa ng Israel ay pinukot. Ayan. Sila ay tinawag. Narinig natin sa pangalawang pagbasa kung paano si Abraham ay inalis, pinangakuan ng Diyos. Tanda natin, kapwa matanda na si Abraham at Sarah, walang anak. Pinangakuan ng Diyos. At ang pangako ng Diyos sa mag-asawa ay magiging sandami ng bituin, isandami ng buhangin. Imagine nyo yun. Sina Abraham at Sarah ay nasa kalagitnaan ng dilim ng kanilang buhay. Kumbaga matanda na sila. Walang anak. Pero sa gitna ng dilim na ito, dumating ang liwanag, ang pangako ng Diyos. At ito yung pag-asa. Tayo po ay nasa taon ng pagmanlalakbay na may pag-asa. Sabay-sabay, manlalakbay na may pag-asa. At ang tanong sa atin, itong paglalakbay natin ito, sa dinadaanan natin dilim, matatapos to. At pagkatapos ng dilim na ito, lilitaw ang liwanag. Yan. Maraming tao na tumitigil. Kaya mahalaga, tayo ay maglakbay. Yun daw, meron daw naglalakbay. Kung gusto mo daw maglakbay ng mabilis, ikaw lang mag-isa. Ayan. Pero kung ikaw ay gusto mong maglakbay na may kasama,
maglalakbay ka ng mabagal. Bakit? Makakasama mo si Lola. Mabilis ba tumakbo si Lola? Okay. Makakasama mo yung may kapansanan. Pero sa paglalakbay na yan, mabubuksan ang iyong isip. Itong mga taong ito na dumating na sa edad, sila ay naniwala mayroong pag-asa. Kaya nga, tayo mga Pilipino, ayan, meron tayong kasabihan, habang may buhay, may mga pagsubok. Panood yun sa Facebook eh. At kung habang may buhay, ay may pagbangon. At kapag tayo bumangon, habang tayo may buhay, may pag-asa. Hindi ka agad pag-asa. No? May pagsubok at yan yung dilim na dinaanan ng bayan ng Israel. Madilim. Pero sa gitna ng dilim, may pag-asa. Halimbawa, may mga subong-subaybay po dito, binabati po namin yung mga nanonood sa ibang bansa, sa Pamaligid TV Bus. Tingnan nyo, di ba, na dumating kayo dyan sa Amerika, mga professional kayo dito. Pero saan kayo nag-umpisa? Ayan. Nag-umpisa muna kayo sa supermarket. Tigalagay nung mga biniling kwan. Bagger ang tawag doon. O nag-umpisa ka sa pag-abroad. Profession, teacher ka dito. Naglilinis ka ng bahay. Pero bakit mo ginagawa yan? May nakikita ka. At yan ang itinuturo sa atin. Ang nakikita natin ay ang pag-asang dulot ni Kristo nakapako sa krus. Sapagkat siya ang kaibigang hindi nag-iiwan. Amen ba? Naranasan na ba yung iwanan? Naisisap naman, nilaglag kayo. Ayan. May isang tao na hindi tayo ilalaglag. Tayo ay bibit-bitin. At yan si Jesus. Amen. Binibit-bit niya tayo. Kaya nga, dinala niya ang iyong kahinaan, ang iyong kalungkutan at pagsubok sa buhay. Amen ba? Ayan. Kaya nga, sa dilim na pinagdadaanan natin, makita sana natin yung ilaw. Yan yung pag-asa. Yan ang ating nasa, nakita, titiyaga kayo, na pinag-aaral yung mga anak ninyo, balang araw, gagraduate yan. Diba? Yung lagi pinagamit ito, mayroong isang graduate, summa cum laude sa isang kilalang universidad, hindi kakamali sa Ateneo. At nung magsasalita na siya, sabi niya, ayan, hindi English, Tagalog. Bakit siya nagtagalog? Kasi sabi niya, gusto ko ialay itong aking pasasalamat sa aking ina na hindi nakapag-aral. Kapagkat yung nanay niya, labandera. Pero sa kanyang paglalaba, sa kanyang pagtitiyaga, may pangarap siya at nakita niya na anak ay graduate. At ayun, summa cum laude, amen. Sa ating pangarap, pangarapin natin kasama si Jesus. At yan ang hihingi natin sa ating paglalakbay. Minsan po, ako ay natawag sa isang prayer meeting, nag-brown out, ang init-init. Sabi ko, gusto ko mong matapos na. Brown out, madilim. Gusto kong pinagpapawisan ako. Bigla ba namang may lumapit sa akin, Father, pwede ba kayo sick call? Okay lang ako, pagod na pagod. Kung paano, pawis na pawis. Nasa kadiliman yun. Nasa naman yung may sakit. Diyan lang po sa likod. Sabi ko, likod lang pala ng... Kaya, tara na, bilisan na natin. Sa likod, saan? Diyan lang. Alam niyo mga Pilipino, pag sinabi dyan, magugulat kayo. 10 minuto na ako naglalakad, dyan pa rin. Doon kami dumating sa isang sapa. Di ba yung mga squatter, sa sapa nagtatayo ng bahay. At doon ay merong
Barong-barong. Pagpasok ko, walang ilaw. Dahil literal, talagang walang ilaw. Wala nakabit na kuryente. At doon sa loob, ay mayroong bata na nakahiga. Walang higaan. Yung bata ay may sakit, butas ang puso, naghihingalo. At sa tabi ng bata ay mayroong isang kandila na nakasindi. Tiningnan ko yung kandila. Sinundan ko yung madilim, pero doon sa loob na yung pinuno ng ilaw ng isang kandila. At sinundan ko yung ilaw. At yung ilaw, tumama doon sa dingding. At doon sa dingding, may larawan ni Jesus, yung Divine Mercy. Sabi ko, nung pong time na yun, konti pa lang yung pina-imprenta ko. No? Malayo. No? Doon lang sa Marilao. Ito, isang bayan, kabilang bayan. Sabi ko, paano napunta? Kaya lang, nung makita ko, yung larawan, lukot. Sabi ko, mukhang tumanda. Sige, kulubot, may kulubot na. Kasi po, nabasa. At tinanong ko yung babae, sabi ko, saan nyo nakuha yan? Alam nyo, Father, kaninang umaga, nakayuko ako dahil iniisip ko po yung anak ko. Butas ang puso. At habang ako'y nakayuko, di ba pag nakayuko ka, down na down ka. Bigla niyang nakita yung kanal, at doon sa kanal nakita niya yung larawan na Jesus, ang mabuting pastor. Amen ba? Basang-basa. Tinapon lang. Sa yung ibang tao, hindi pinapansin. Siya, binigyan ng dangal. Kinuha niya, pinatuyo niya, sinabit doon sa dingding. At bilang pasasalamat sa kanya ni Jesus, pinapunta ako doon sa bahay niyon. Amen. Ilaw sa gitna ng dilim, nagagabay sa atin. Amen ba? Nung tinanong ko, binyagan na may bata? Hindi pa po. Ano po ang pangalan? Binyagan natin. At ang sabi po ng ina ay, ang pangalan po niya, Emmanuel. Lalo ako kinalabutan. Alam niyo ibig sabihin, Emmanuel? Kasama natin ang Diyos. Amen ba yan? Nasa gitna ng dilim na pinagdaraanan mo, kasama natin ang Diyos. Sabihin niyo sa katabi niyo, kasama natin ang Diyos. Tingnan ninyo sa araw na ito. Ano yung dilim na pinagdaraanan ninyo? Sana makita natin yung ilaw na dumadaan. Ang ilaw ng ating Panginoong Hesus. Ang awa ng Diyos. Ang mabuting pastol na gagabay sa atin. Sa pagpapatuloy po ng misang ito, hihingi natin na sa ating paglalakbay na ang misa ito ay pumapailang lang. Alam ko sa oras na ito, hindi lang kayong nandito. May nanonood ngayon na dumaraan sa matinding pagsubok at sa oras na ito, sa gitna ng iyong dilim, ang ilaw ni Jesus ay pumapasok sa pamagitan ng telebisyon. Ang pag-asa at ang pag-asang ito ay hindi mabibigo sapagkat siya mismo ang pag-asa natin. Nais kong dasalin ang isang munting panalangin ng paghahandog bilang pagtatapos ng ating pagpapaliwanag. Panalangin ni San Francisco ng Assisi. Panginoon,
Gawin mo akong isang kasangkapan ng iyong kapayapaan. Kung saan may pagkamuhi, bayaan mo akong magtanim ng pag-ibig. Kung saan may kapisalaan, bayaan mo akong magtanim ng kapatawaran. Kung saan may pag-aalinlangan, bayaan mo akong magtanim ng pananalig o tiwala. Kung saan may kabiguan, bayaan mo akong magtanim ng pag-asa. Kung saan may kadiliman, bayaan mo akong magtanim ng liwanag. Kung saan may kalungkutan, bayaan mo akong magtanim ng katuwaan. O banal na Panginoon, idulot mo po na hindi ko gaano pakahanapin ang aliwin ng gaya na makaaliw, nang ako'y manawaan gaya ng makaunawa, nang ako ay ibigin gaya ng umibig. Sapagkat nasa pagbibigay, kaya tayo tumatanggap, at nasa pagpapatawad, kaya tayo pinapatawad, at nasa pagkamatay, kaya tayo sumisilang sa buhay na walang hanggan. Panginoong Jesus, gabayan mo kami sa dilim ng aming buhay. Itanim mo sa amin ang pag-asa, ang pananampalataya, at pag-ibig sa iyo. Amen. Tatayo po tayo, sabay-sabay. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay, inilibing, nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos sa Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli na ng matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Inaya ko po, sinabi ni Jesus bago po ang panalangin ng bayan, yung pong lahat ng mga bata nagsimba sa araw na ito lumapit kasama ang magulang para may pagdasal kayo, lahat po ng mga bata. At kung mayroong pinagdaraan ng karamdaman, lumapit po kayo para may pagdasal kayo. Yung po mga nagdiriwang ng kanilang birthday ngayong buwan ng August, yung nagdiriwang ng anibersaryo ng kasal, lumapit din para may pagdasal kayo. Ang panawagan ng Panginoon, ibayan natin ang ating pananalig at patunayan ito sa mga gawa bilang tunay ng tagapagsunod niya. Batid ang ating kahinaan, manawagan tayo, umiling sa kanyang tulong. Ang ating tutugon ay, Panginoon, patatagin kami sa pananampalataya. Ulitin natin. Panginoon, patatagin kami sa pananampalataya. Para sa simbahan, ang esposa ni Kristo, naway ang pananalig niya sa Panginoong Hesus ay manatiling inspirasyon para sa lahat at mapatunayan ito sa kawang gawa. Manalangin tayo. Panginoon, patatagin kami sa pananampalataya. Para sa Santo Papa, mga obispo at mga pura paroko, naway tapat nilang patnubayan ng mga pinamumunuan sa pamamagitan ng kanilang mga pangaral at halimbawa ng matibay at dalisay na pananampalataya. Manalangin tayo. Panginoon, patatagin kami sa pananampalataya. Para sa lahat ng pinanghihinaan ng loob dahil sa di mabuting halimbawa ng ilang nananampalataya, nawa
pagalingin ng banal na Espiritu ang kanilang mga sugat sa pagdadalamhati at pangkaluluwa at papagningasin sa kanila ang alab ng mabuti ng pananalig sa Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, patatagin kami sa pananampalataya. Para sa ating lahat at sa mga mahal natin sa buhay, naway pahalagahan natin ang ating pananampalatayang Katoliko. Pasiglahin ito ng panalangin at isabuhay ito araw-araw. Manalangin tayo. Panginoon, patatagin kami sa pananampalataya. Pasasalamat para sa pamilya ni Claire Esguera, Corinne Toreno, Malu Agkawili, Maria Cristina Samano, Mesio Alvarez, Ruth Henteroy at Lynn Andrada, Edward at Rika Archie, Julia at Pasencia de Guzman at Pamilya Redoblado. Espesyal na panalangin para kina Gilbert Villasanta, Grace Aquino at MCFI Office. Agarang paggaling para sa kina Dennis at Linda Redoblado, Estela at Gerardo Canlas, Jean at June Hara, Consuelo at Alma de Gulto, Grace Aquino, Ed Dudas, Janje de Castillo, Emilia Mendoza, Dennis Prager at Melvin Cosep. Panalangin para sa anibersaryo ng pagkamatay ni Salud Santos. Panalangin para sa kaluluwa ni Danilo Ragos, Rosario Laurel, Sammy Esguera, Sister Erlinda Bueno, Cipriano at Emma Santos, Dominador Deborah Gaudiencio at Ruth Cabatu, Juan Nilda Potenciana, Rina Segundina at Vicente Senior Redoblado, Cesar Leticia Literato, Ofelia Rita Rodi at Rosita Meneses. Manalangin tayo. Panginoon, patatagin kami sa pananampalataya. Mga kapatid, sinabi ni Jesus, kapag 2 at 3 alam ko, may magagawa ang Diyos. Choir, kayo pong lahat na narito, yung mga sumusubaybay, magtiwala tayo sa liwanag ni Jesus na muling nabuhay, tayong lahat. Alam kong may magagawa ang iyong. Alam kong may magagawa. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magdadala, kung Ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. alam kong diringin ng Diyos. Diringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Ama naming mapagmahal, itinatas ko po sa iyo ang lahat ng mga panalangin na bitbit ng bawat isa sa amin. Lalong-lalo na po ang mga sumusubaybay sa Family TV Mass. Lalong-lalo na ang mga nasa ibang bansa na maaring sa oras na ito ay dumadaan sa dilim ng kanilang pagsubok. Mula nawa sa simbang ito ng Senyor Santo Niño, abutin kayo ng liwanag niya sa gitna ng dilim. Maranasan natin ang kagalingan ng Panginoon, pagsubaybay, paghilom ng sugat,
ng ating puso, pagbubuklod ng pamilya. Tayong lahat. Hallelujah! Ay muling babalik sa atin. Hallelujah, hallelujah. Upang tayo ay kunin. Mayroong magandang mangyayari sa'yo kung lalapit ka kay Jesus. Mayroong mangyayari sa'yo kung lalapit kay Jesus. Itong lahat na ito iniling namin sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo, magpasawalang hanggan. Amen. Awit sa pag-aalay. Paghandog. Lahat ng ito, ang mula sa iyo.
Sumayin kayo mga kapatid, itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pag-aain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang alay ng iyong sambayanan. Ang pinakamagandang loob ay ibigay sa amin na mahiyain. Siya nawang gumanap sa iyong ginagawa upang kami ay tubusin sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itaas na namin sa Pasalamatan Panginoon. natin ang Panginoon Diyos. Marapat na siya ay Ama pasalamatan. naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ay naging kapwa naming maasahan upang may mangunang umako sa pananagutan. Dahil sagad mong magbago ang kinahasnan sa pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis siya'y nanaig at ang kamatayan ay kanyang nalupig. Kaya siyang aming daan para masapit ang iyong tapat at maasahang pag-ibig. Kaya kaisa ng anghel sisiawit ng papuri sa iyo, nang walang kupay sa kalangitan, kami nagpupunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ko po ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamagitan ng Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob maging handog, hinawakan ng tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati ito, niyabot yun sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din na matapos sapunan nawa ka ng kalis, muli kanyang pisalamatan, niyabot ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ito bilang pag-alala sa akin. Ipagunyi ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagmatay at muling pagkabuhay na iyo, anak. Kaya nalay namin sa iyo ang tinapay, bibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin na kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y buklod ng pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang naganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon naming Papa, ni Dennis naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin
ang aming mga kapatid na nahiblay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng pumanaw. Taintin natin ipagdasal ang mga minamahal na yumao, lalo-lalo na ang mga kaluluwa sa purgatorio. Kawan mo sila at patuloy sa iyong kaliwanagan. Kawan pinapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na wala wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria ng Diyos, kaysa ni San Jose, kaysa ng apostol ni San Juan Bautista, ni Santo Padre Pio, ni San Lorenzo Diacono, ni Brother Andre, ni San Faustina at ni Brother Teresa, at ang lahat mga banal na buhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoon Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tatayo po tayo. Kapiling na natin si Jesus sa anyo ng tinapay at alak. Tayo dudulog sa ating amang nasa langit sa panalangin tinuro ng kapatid na si Jesus Cristo. Awitin natin ng lakas loob, Ama namin. Marilad ang mga kamay o pagdawit. Diyos sa lahat ng masama, pagkaloob ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw pagpayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan niyo kasi aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mo aming pananampalataya, huwag aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Tandaan na tinatanggap natin ang muling pagkabuhay ng Panginoon sa ating puso. Magbigay tayo ng kapayapaan. Si Sad, peace be with you. Peace be with you. Kapayapaan sa iyo lahat. Awitin natin, Brother.
Naririto ang kordero ng Diyos, ang ilaw sa gitna ng kadiliman, ang nag-alay ng kanyang sarili ng buong buo sa atin sa krus. Tagapin natin ang kordero ng Diyos. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Maranasan nawa natin ang awat habag ng Diyos sa pamagitan ng pagtanggap ng banal na komunyon.
po tayong tapos, panalangin sa mahal na Biren. Aba po, Santa Maria ang Hari, ina ng awa, ikaw ang kabuhay at katamisan. Ay Aba, pinanaligyan ka namin. Ikaw nga ang tinatawag namin, pinapanaw na taong anak ni Eva. Ikaw rin ang pinagbubuntong hininga namin ng aming pagtangis, dini sa lupang bayang kahapis-hapis. Ay Aba, pintakasi ka namin. Ilingon mo sa amin ang mga mata mong maawain, at saka kung matapos siya ring pagpanaw mo sa amin, ipakita mo sa amin ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, ng Diyos, maawain, maalam at matamis na Birhen. Panalangin po kami, Santa Maria, ina ng Diyos. Nang kami dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristo, aming Panginoon. Mari Dolog, Ate Gila. Lalapit tayo sa Senyor Santo Niño. Pumanaw kay Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa, at ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus, bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus, bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus, bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Amen. Jesus, sa arin ng awa, ako'y nananalig sa iyo. Pawakas na panalangin. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang namin sa piging na banal ay magdulot sa amin ng kaligtasan at magtanghal sa amin ng luningning ng iyong katapatan. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin para sa pamilya. Ang pamilya ang siyang banal na tahanan ng buhay na ipinagkaloob ng Panginoon. Ito ang magbibigay lakas sa atin sa gitna ng mga pagsubok upang iadya tayo sa lahat ng mga di kanais-nais na bagay. Yumuko po tayong lahat bilang pakikiisa sa panalangin para sa pamilya na pangungunahan nila Ginoong Nomer at Ginang Norma Reyes at pamilya. O Diyos, mapagmahal at mahabaging Ama, pagbuklod-buklod po ninyo ang lahat ng pamilya, ang inyong dayay na pag-ibig, ang pagkakaisa at pagtutulungan. Iluhin niyo po ang inyong banal na Espiritu ang bawat miyembro ng aming pamilya ng pag-unawa, pagtitimpi at pagmamalasakit sa isa't isa. Ilayo po niyo sila sa mga bagay na maaaring magdulot ng di pagkakaunawaan at hati-hatian. Sa bawat pagkukulang nila, Gawad po ninyo ang inyong kapatawaran at kapayapaan. Naway ang tunay na pagmamahalan at pagmamalasakit ng mga magulang ang siyang maging inspirasyon at pag-asa sa kanilang mga anak. Naway ang mga anak patuloy na pahalagaan ang kanilang sarili upang sila ay makapagbigay halaga rin sa kanilang mga magulang, ang mga taong may katungkulan at sa kanilang kapwa. Pagkaloob po ninyo ang pagmamahalan, pagkakaisa at pagbibigay galang sa bawat pamilya upang ito'y magsilbing kahuhuwaran ng buhay Kristiyano. Ang lahat ng ito ay hinihiling po namin sa ngalan ni Jesucristo, ang ating Panginoon at tagapagligtas. Amen. Upo muna tayo sa madali. Ayan. Para sa ilang kanta. Gagawin po ang second collection para sa patuloy na pagtulong ninyo. Ito po itutulong sa pagtuturo ng mga bata sa pamilya. Malaki po ang naitutulong ng Arkansya. Ano? Sana kumuha kayo isa. Ilagay lang niyo sa altar ninyo. At alam ko po,
Sabi nga ni Cardinal Rosales, anumang magaling, sabay-sabay, anumang magaling, kahit maliit, basta malimit, patungong langit. Amen ba? Ayan. Pasalamat ako sa buong samahan ng Soldiers of Christ, sa inyo pong patuloy na pagtugon, siyempre sa ating puno pa sa sister, ating pong mga kasasya, si Elsa, at iba pang mga leaders natin. Marami sa tunay na nagbibigay pag-asa kayo sa parokyang ito. Amen. Kayo ay mga liwanag sa gitna ng dilim. Sabay-sabay, liwanag sa gitna ng dilim. Maraming salamat po sa inyo. Pinapaalala ko sa linggo, ako po ang magbibisa sa Soldiers of Christ. Magkita-kita tayo. At ang misa natin mapapanood sa Sport Channel 21 sa linggo. Ayan. At i-share po ninyo. Malaki po ang 2 beses na tayo. So, iba po ang ating naabot dito. Kung ang Soldiers ay meron po internet, malaki po ang naabot ito kasi ito ay worldwide. Napapanood ito sa GMA International. Kaya hindi ko po tinitigilan sapagkat alam ko may naaabot tayo. Sa inyo pong lahat, maraming salamat. Pagkatapos dito ay aking babasbasan yung Fatima at pwede lumapit yung mga magbibitbit para kayo po ay mabasbasan. Pagkatapos ng final blessing. Ano po? Siguro po para maging mas maganda, mamaya po, babasbasan ko. Pipila kayo dalawa para sa pagkuha, para sa end credit po. Ano? Tatayo na po tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Bago po yan, papasalamat pala ako sa lahat ng mga tumabaybay sa ating TV Mass. Hingi rin ako dispensa kung mayroong mga umuugong. Alam niyo, isang problema po yung ating sound system, saka po yung internet. Kung meron pong nanonood at nais na tulungan kami, at kayo binigyan ng maraming blessing, i-share naman yung blessing sa Santo Niño. Alam ko po na laki po kung maayos namin itong sound system na ito, mas lalo marami kami mapaglilingkuran. Alam ko po, kumakatok ako sa mga sumusubaybay sa television na sana po tulungan ninyo ang aming parokya Santo Niño, Paris dito sa Kalupit, Bulacan. Sa inyo pong lahat, maraming salamat. At sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo na makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Amen. Pumayo kayo sa kapayapaan at mahalin at paglingkuran ang Panginoon. Salamat sa Diyos. God is good. All the time. All the time. God is good. Palapan natin. Yung po mga dala ng Fatima, lumapit po para basbasan ko ang dala ni Fatima sa inyong pag-ayo. Maraming salamat. The Family TV Mass was offered by Achievers Fuel and Service Center Corporation, the Pranic Healing Foundation of the Philippines, and Lakpoe Drug Incorporated.